bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mga Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat ay sa inyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang hindi siya ipagkakaloob sa ikabubuti ng mga anak niya. Siya ang tuwirang galak, siya ang tunay na liwanag, siya ang lakas at pagtitibay sapagkat siya ang buhay. Ang lahat ng may pandinig ay nakarinig. Welcome, anak. Iba't iba ang nakakanta ng tao, iba't iba ang pinagdaranasan. Iba't iba ang sinusuong na laban, iba't iba ang ginagampanan. Iba't iba ang mithiin sa buhay, iba't iba ang nagiging kapalaran. Subalit sa iba't ibang maraming kaibahan, ang Amay pantay lamang at iisa lamang. Pantay ang pagmamahal, isang pundasyon na matibay, iyaon ang kanyang handog kaninuman. Kaya't ang wika nga niya, lahat kayo'y anak ko, kung tanggap nyo sa puso nyo, mararamdaman niyong totoo, kalingat pagmamahal ko. Sapagkat ni isa man sa inyo'y ayaw kong mawalay sa akin, bagkus ang lahat ay nais kong paglingap ko'y makamtan. Sapagkat ang layon ko'y maging kaisa ko ang sinuman, sa mabuti kong gampanit at dikain kong kabanalan. Sapagkat ako ay noon, ngayon at kailanman, ako'y si ako na nga, sa inyong buhay. Kaya't kung lahat ng tao'y magiging matapat, ang lahat ng karapat-dapat ay kanilang matatanggap. Sino nga ba ang tunay na paglingap at sino ang tunay na galak? Walang dilit iba, kundi ang naghahangad sa inyong lahat na magpagalak at tunay na magbigay galak. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Bakit nga ba ang tao'y puspos ng takot at pag-aalala? Sino nga ba ang humaba ang buhay ng mapag-isip na tao? Na ang isip naman niya'y puro kalikuan, puro kasamaan, at nagngingit-ngit, nagagalit ang dibdib. Sa madaling salita, ibinigay ng Ama ang kahinahunan at gusto niya'y maging mahinahon lahat ang mga anak niya. Sapagkat ito ang pamamaraan ng ligaya ng buhay. At ito ang kadahilanan kung bakit ang Ama'y patuloy na nagbibigay ng mabuting aral, ang banal na salita. Sapagkat ang taong tatanggap at kikilala, kapag napagtanto, napagnilayan at nabulay-bulay ang mga banal na salitang tinanggap niya, doon ang simula upang magbagong buhay sila. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat winika ngang maliwanag, hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama, Anak,
Salamat sa napakagandang awitin. Sapagkat kung paano yaoy nadama mo ang amang nagpadama sa iyo, kung paano yaon ay nakilala mo at naunawaan mo, yaong ama ang nagpakilalat, nagpakilalang, nagpadama sa iyo. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang espiritu, napatotohanan lamang nadama mo siya. Ang bawat araw ay pagbabago ang nais ng ama. Hindi yaong kung nasadlak ka ngayon sa putikan, bawat araw doon ka na lamang mananaan. Isdaman na nalublob sa putik, pumailalim sa putik, nagnanais siyang makausad at mapaibabaw. Ikaw pa kayang tao lamang? Kaya't ang nais ng ama, manahan sa liwanag, nang hindi sa tinay nalulublob sa putik. Sapagkat ang sinumang taong nasa liwanag, anuman ang tahakin niya at saan man siya magtungo, naroroon ang liwanag na nakagabay sa kanyang buhay. Buhay ba ang ama? Kaya't sino ang mapapalungi, mapapariwara at mapapahamak kung ang tao'y nasa liwanag? At yan ang nais ng ama, magkaroon ng liwanag ang lahat ng mga anak niya upang makita nila kung papaano ang kanilang buhay na mabuti at maganda. Sulong isang halimbawa, kapag nag-iisip ka ng hindi tama, sino ang kasama mo? Kapag nag-iisip ka ng masama, ano nararamdaman mo? Sa makatwid, ikaw mismong tao, magninilay ka ngayon. Nang nag-iisip kang ng masama, alam mong hindi yan sa ama. At nang ika'y nakapag-isip ng masama at sumama ang loob mo, ikaw rin ang nahirapan. Bakit ito'y ginagawa ng tao kung tunay na matalino? Ang wika nga ng ama, magpakatalino kayo mga anak ko. Pag-aralan niyo lahat ng nagaganap sa buhay niyo at suriin niyo lahat ang bawat nagawa ninyo. Nang sa gayon, kapag natuto kayong magnilay at magbulay, di kayo mapapalungi, mapapariwara at mapapahamak. Kaya naman ang mga anak niyang sa tuwin ay nakatuon sa kanyang banal na salita, kailan may hindi mapapalungi, mapapariwara at mapapahamak. Saan man dako at nasaan man, ang liwanag ay siya pa ring nasusumpungan. Sapagkat sa buong daigdig, ang liwanag ng ama'y walang kamatayan. At siya ang nais ng ama, kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't ito ang sa tuwin ay habilin. Ang bagong buhay kay Kristo mula sa Efeso. Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Hindi ganyan ang natutunhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ng masalita at magsalita ka sa katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat kayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon ng dyablo, sapagkat
parang kayo na mismo ang nagbigay sakit ng loob nyo, hirap ng kalooban nyo. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Alin kaya ang masarap at masaya? Kumakain kang patag, na maligaya ka at payapa ka? O doon sa kumakain ka man, nabubusog ka ngunit di ka masaya? Maari namang maganap ito kapag malinis ang isip mo tao, sapagkat ang sino mang kumakain na nananamnam niya, nabubusog ang tiyan pati kaluluwa. Sapagkat hindi lamang sa tinapay maaring makontento at masahan upang ang tao'y mabusog, kundi sa salitang nagbibigay buhay. Mga mahal, gusto mong makawala kung isang tao kang nais magbagong ganap. Isipin mo kung saan ka makakawala at paano mo papahintulutang makawala ka sa hindi na nararapat. Ilang beses bagang sambitin kung saan ka mahina, doon ka dinadalisay. Ngunit pagkatapos mong napaghulagpusan at napagtagumpayan niyaan, hindi ka na dyan susubukan man lamang, sapagkat nakita ng Ama, matatag na itong anak ko. Nakita ng dyablo, hindi kanya kaya. Kaya siya mismo'y nanginginig pang iiwanan ka, sapagkat napagtanto niya at nasuring ganap, talaga palang siya sa iyo. Kaya ngayon, kung naunawa ng tao ang banal na salita at banal na espiritu, hindi bagat sa tuwin ay tinuturan, labanan mo ang damdamin mo. Huwag kang pananaig sa sarili mo at huwag mong panaigin ang kalooban mo, kundi ang mithiin mong manaig sa iyo'y Ama at yaong kalooban niya ang sumaiyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ikaw mismo ang liligaya, ikaw mismo ang sasaya, ikaw mismo ang magiging marapat sa buhay mo ay nadarama. Bakit? Sapagkat nung matanto mong doon lang pala, yan lang palang dahilan at yan lang palang paraan, napakadali mo nang hanapan ng solusyon ang galit mo. Napakadali mo nang hanapan ng solusyon ang mga dinadala mo, pasanin mo sa buhay, sapagkat isa lang palang dapat mong hanapin at dapat mong tanggapin. Walang diliti ba ang Diyos na bumuhay sa iyo? Buhay ba ang Ama? At nang dahil totoo ka na at nakipagtotoo ka, hindi na mahirap para sa iyo. At siyaan ang dapat matanto ng tao, walang mahirap sa pagbabago. Ang mahirap lang kung tatala mo sa isip mo at di mo gagawin. Subalit kung gagawin mo at di mo isipin, madali ang pagbabago. At ito ang nais at layo ng Ama. Huwag niyong pahirapan ang isip niyo sa pagbabago. Kumilos kayo't gumawa ng pagbabagong buhay niyo, sapagkat kung isipin niyo lamang, di niyo magagawa. Ngunit kung kikilos kayo't gagawin niyo, walang mahirap para sa inyo. Buhay ba ang Ama? Halimbawa, inisip mo, paano kaya ako makakawala sa pagkabigo ko, nasaktan ako? Hindi ka makakawala dyan kapag nasa isip mo. Ngunit kapag inalis mo siya sa isip mo, mawawala lahat kung paano ang sakit na dinulot sa iyo. Sapagkat naibigay na ng Ama ang karampatan mong makalaya nang magliwanag ka at mabigyan ng unawa, nang hanapin mo ang banal niyang salita at ikintal mo sa iyong diwa. Buhay ba ang Ama? Paano ka makakawala sa pagkatakot? Kaya nga't maliwanag ang nasa awit, sa isip lamang ang takot. Alam mo palang natatakot ka sa buhay mo. Bakit di mo hanapin ang magpapalaya sa isip mo ng takot? Ang takot ay sa isip mo lamang, hindi sa mata mo at hindi sa tenga mo. Bakit hindi mo gawing isipin ay Ama nang makawala ka sa takot ng isipan mo? Kaya't kumisan multo ng tao ang kanyang sarili, sapagkat siyang gumagawa ng multo ng buhay niya. Kapag may inisip yang
At naiisip niya'y ganito, Diyos ko, bukas wala na akong pera. Hindi na ako mabubuhay bukas, hanggang ngayon na lang kami kakain. Sadyang mahirap iyan. Subalit kung nasa isip mo ang salita ng Ama't pagtitibay at pag-asa'y nasa iyo, hindi mo sasabihin bukas ay wala ka ng pera. Sapagkat ang maghapon ay nagagawa ng Amang mairaos ka, may bukas pang mairaraos ka niya. Paano pa ang mga takot? Diyos ko, may sakit ako ngayon. At ang sakit ko ay naririto. Sa isip lamang ang takot. Alisin mo may sakit ka. Alisin mo sa isip mo. At di daratal ang panghihina ng loob mo. At di daratal ang hina ng isip mo. At di daratal ang panghihina ng katawan mo. Kundi habang iniisip mo ang Amang bumubuhay sa iyo. Kundi habang pinagninilayan mo mga salita niya, pinatatapang ang loob mo at nawawala lahat ang takot mo. Doon ang kalooban mo'y binubuhay niya sapagkat siya ang buhay mo. Buhay ba ang Ama? Takot. Malayo ang mga anak ko, ano na kayang nangyayari sa kanila? Ano man baga ang isipin mo, may magagawa ka, wala ka namang salamin para umabot doon sa kanila. Hindi bagat ang takot ang nasa isip mo. Ang takot ang nananahan sa iyo. Bakit di mo ilagak sa Ama mo? Bakit hindi mo tanggapin siya kaligtasan nila? Bakit hindi mo sabihin, Diyos ko at Ama ko, wala akong magagawa, ngunit ikay may magagawa. Kaya't pinagkakatiwala ko sila sa iyo. Sa gayon, ang takot sa isip mo'y nawala, at ang kaguluhan ng isip mo'y nawawala, at ang pinapalit ng Ama'y liwanag at pangunawa, doon sa puso mo, nakakadama ka ng kagalakan at kasiyahan. Mga minamahal, lagi at sa tuwin ay tandaan nyo, sa isip tinatala ng Amang mabubuting salita, sa isip din na itatala ang masasamang salita, sa isip nagmumula ang mabuting balita, sa isip din nagmumula ang masamang balita. Ngayon, upang makita ninyo ang kabutihan ng Ama, hanapin nyo siya't namnamin, damhin niyong tuwiran sa inyong damdamin. Sa puso niyong taglay, doon siya manahan at kailanman di kayo matatakot sa buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat ang wika niya, mag-isip ka ng mga positibong magaganap sa buhay mo at huwag negatibong malabong mangyari sa iyo. Manapang isipin mong negatibo, hindi ka kailanman pababayaan ng Ama mo. Subalit maging positibong hindi ka pababayaan. Ano bagang ibig kong ituran? Naisip mo negatibo, hindi ka pababayaan. Ngunit hindi mo pinatotohanan sa isip mo ito. Pinakli na naman, napasok ka na naman ng takot at pag-alala. Kaya't gawin mo sa tuwina, positibong gagawin ng Ama mo ito at negatibong kailan may di ka mapapahamak sapagkat siya ang kaligtasan mo. Mga minamahal, ang bawat araw ay kay buti at mabubuti lahat ang araw, walang masamang araw. Ngunit ang taong nagsasabing, masama ang araw ko ngayon sapagkat ang araw ko ngayon malas. Walang malas na araw. Tao ang nagbibigay kamalasan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat ang taong malinis ang isip, ang taong mabuti ang pag-iisip, ang taong magandang hinaharap at ang taong magandang hinahangad, walang masama at mapapahamak na araw. Sapagkat kung ngayong araw na ito'y nabigo ka, ngunit hindi ka napasama at masama ang naganap. Sapagkat mayroon ka pa rin Amang magtatawid sa iyo para ang maghapon mo'y iligtas ka niya. Ngunit ang kabiguan mo'y huwag mong isipin sapagkat may bukas pa na maaring ka'y magtagumpay. Buhay bang Ama? Katotohanan, kasama yan sa pagbabagong buhay. Kasama yan sa pagbabalik loob sa Ama. Sapagkat kung sinama mo na ang pagbabagong buhay, ang pagtitiwala at pananalig mo sa Kanya, ang takot mo'y mawawala rin. Sapagkat ang nais ng Ama, gawin mong matapat ang puso mo, at ang isip mo'y magiging matapat din. Sapagkat kung paano mo nadadama ako, isip mo'y magtitiwala rin. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam,
Nekkarameneyahanam, gawin mo lamang makatotohanan ng isip mo. At huwag pabulaanan ng isip mo ang salita ng Ama sa iyo. Huwag maging sinungaling ang isip mo, kundi magpakatotoo. Ito sa Ama mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Katulad mo, anak. Pinanindigan mo, pinanaligan mo, inangkin mo, napaparoon ka ng Canada. Naganap sa buhay mo. Yaon ang nais ng Ama. Kapag binasbasan ka, pagtiwalaan mo na. Panaligan mo na at wala pa man ito'y sa iyo na. Ngunit ilang pong basbas man ang ginawa sa iyo at ginagamit ay banal na espiritu ang katawan ng kapwa mo. Ngunit ikay masamang espiritu na sa katawan mo. Paano mangyayari yaon? Ang nagbasbas sa iyo ay puspos ng banal na espiritu. Ang katawan mong binasbasan ay hindi nakalaya sa masamang espiritu. Patutupad ba ng Ama ang kabutihan sa iyo? Yamang masama ang isip mo? Kaya't mag-isip ka rin ng mabuti at manalig kang amay buhay sa iyo. Uto pa rin ng Ama ang walang pagkabulang salita niya. Yaong nananalig ng matapat sa aki di malwalagwit, mawawaglit at hindi ko iwawaglit. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan, mga mahal ko. Ang wika pa nga, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa gayon, kung hindi mo gawain ito't hindi na nagaganap sa iyo, hindi mo na mararamdaman sama ng loob mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung magtatanto lamang ang tao, pinalalaya ng Ama ang mga anak niya. Ngunit ang tao ang ayaw makawala at lumaya. Kaya, para makalaya ang sinuman, huwag itanim sa isipan ng di marapat kailanman, kundi ang ikintalay mabubuting salita ng sa gayon pati puso mo'y magbago pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, kay sarap sa piling ng Espiritong Banal, taga-aliw, tagapagpalakas, tagapagpatibay, tagapagpaliwanag, tagapagbigay unawa, at tuwiran mo buhay at kaligtasan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ano ang paraan para makalaya? Takot ay alisin mo sa isip mo. Puot sa puso mo'y iparang mo na ito. Manahan ang salitang banal at mabuhay ang pagmamahal. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Halimbawa, binasbasan ka, anak, magtiwala ka, manalig ka balang araw, pagpapalain ka. Ang katwiran mo'y paano mangyayari yan? Walang-wala nga ako. Sadyang ikakatwiran mo kung wala kang pag-iisip na tao. Ngunit kung alam mo at nagtitiwala kang mahiwaga ang Ama at lahat ay kaya niyang gawin, ang paniniwalaan mong kahiwagaan niya. At kalinsabay ng paniniwala mo at pananampalataya mo'y kikilos ka. Hindi ka tutungak-ngak, hihilata at hihiga, kundi ka'y gagalaw at uusad. Buhay ba ang Ama? At ngayon, kapag kumilos siya at nakita niya ang katapatan ng anak niya, sa hindi mo namamalayan, may pamamaraan siyang hindi mo pamamaraan. Sa hindi mo namamalayan, may magagawa siyang hindi mo magagawa. Sa hindi mo namamalayan, may binibigay siyang hindi mo maibibigay. Sapagkat siya nga ay siya na nga. Wika nga, ako ay ako nga. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, ano pa ang habilin? Talikdanan ninyo ang mapangatwiran niyong bibig at damdamin. Habang kayo'y nangangatwiran sa akin, di niyo maabot maarok ang aking kalooban. Ngunit ako'y tanggapin niyo at sumuong kayo sa mabuti
at susuong naman ako sa inyong kabutihan. Sapagkat ako'y kapiling nyo't, kasama nyo't, di mawawalay. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Anong mali ng Biblia? Ituturo lahat sa iyo ang tamang ugali, tumpak na gawa, marapat na salita. Buhay ba ang Diyos? Subalit ang sanlibutan ang nung ituturo sa iyo. Ngunit kailangan mo na mag-aral sa sanlibutan sapagkat ikay nasa sanlibutan pa. Ngunit maari kang mamuhay ng hindi pang sanlibutan lamang, kalakip mo ang pang-espiritual na pamumuhay. Kapag ito ang nagkasama, kay ligaya mo tao. Bakit? Sapagkat natutuntun mo sa kalooban mo ang kalooban ng Ama, nadarama mo ang pagmamahal niya, at binibigay niya ang kaparaanan mo para mabuhay ka sa sanlibutang ito. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang sinasabi niyang hiwaga at himala, yaong hindi mo alam, ngunit naganap sa buhay mo. Ang alin? Hindi mo alam kung paano ka gagaling, binigay niya hiwaga, gumaling ka. Hindi mo alam kung paano ka makakausad, binigay niya ang pag-usad, nakahulagpos ka. Hindi mo alam kung paano mababago takbo ng buhay mo, binigay ang kaparaanan na bago ang takbo ng buhay mo. Hindi mo alam kung ikay makakapagtagumpay, ngunit binigay ang tagumpay mo. Yaon ang hiwaga ng Ama. Yaon ang magagawa niyang hindi kaya ng tao. Kaya't kapag sa Ama ang isip mo, ang puso mo'y sa Kanya rin, buong pagkatao mo, pangangalagay, nasa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang wika nga, huwag ninyong bigyang pagkakataon ang dyablo sa buhay nyo. Sapagkat kapag pinangunan nyo siya sa inyo, talo na kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi po yun katang isip lamang at hindi yaon ay binigkas lang, nakasulat ito dito. Kaya hanapin nyo sa Epeso. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Minsan may dadaing, ang sakit po eka ng tuhod ko. Masakit po eka ang tuhod ko. Pinasubok naman ang masakit na tuhod na yan sa mga lingkod. Bakit nakapaglilingkod pa rin? Ikaw naman na hindi nakapaglilingkod at hindi mo alam ang dapat mong gawin, daing ka ng daing. Sa kakadaing mo, lagok ka ng lagok ng gamot. Sa kakalagok mo ng gamot, wala rin namang nangyari. Ba't di ka mag-isip? Sino ang kailangan mo? May tatawid ka ng Ama sa paingkang-ingkang na paa mo. Kapag hinanap mo siya, hindi mo namamalayan, nakaulagpos ka na. Buhay ba ang Ama? At nang makita mo, dahil hindi mo na iniisip ang masakit mong paa, kundi ang iniisip mo'y makasadsyad ka, aba, mabilis na pala ako maglakad. Wala palang masakit ang paa ko. Yaan ang hiwaga ng Ama. Buhay ba ang Ama? Hindi yaong, aray ko, puro ka aray ko, puro ka aray ko, aragoy ko, puro aragoy ko. Pati isip mo'y aragoy ng aragoy, pati puso mo'y aragoy ng aragoy, pati bibig mo, di ka na nakausad, puro aragoy, aragoy, aragoy. Bandang huli, sa kakaragoy mo, bagsak ka na. Ang sabi ng Ama, anak, tumindig ka. Bumangon ka. Sa kakaaragoy-aragoy mong aragoy, humakbang ka. Isip mo'y ako, puso mo'y ako, di mo alam, pinalalakad kita. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit, tinuturan, yaon ang totoong pananalig. Yaon ang totoong pagtanggap. Yaon ang pagpapatotoo ng Ama sa inyo. Ang mahirap para sa inyo, magaan para sa Kanya. Kaya't kung kilala mo siya, huwag mong pahirapan ang isip mo. Huwag mong pahirapan ang kalooban mo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Siya ang lagakan mo. Buhay ba ang Ama? At paano mangyayari ito? Kung tapat ka na nadarama mo siya, na nasa isip mo siya, alisin niyang lahat ang laman ng isip mong di maganda.
Aalisin niyang lahat ang takot sa isip mong naniniksik. Aalisin niyang lahat ang puot sa iyong dibdib. Kaya't di mo namamalayan. Kay luwag para sa kayo. Para sa iyong mahirap. Dahil siyang nagpagaan at nagbigay daan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ang wika ng taong hindi nakakaunawa, kadali kang sabihin, mahirap itong gawin. Kaya nga tinuturo ko sa inyong marapat, sapagkat tao may di kayang bigkasin ang sa akin ni luwal. Kaya't ang ibig lamang ituran kung sino nagturan siyang magpapatupad sa taong tumanggap at nanalig na ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, sadyang mahirap sa isip ng taong hindi makaunawa at makatanggap. Yung mga aral mong makatotohanan at tapat kailanpaman. Subalit maliwanag mong ibinabat, binahagi ang iyong espiritu. At yun ang patutuo mong tinanggap ng tao, espiritu mo, at hindi ang espiritu ng kalaban mo. Kaya't patuloy mong pagtibay at patatagit, aliwit pagalakin, yaong mga anak mong sa iyo'y nabuksan na, at kahabagan mo at kaawa naman yaong sarado pa, tulog na tulog ang diwa, maupang sa gayon, ikay magkaroon ng kabahagi sa kanilang katauhan. Sa gayon, Ama, sa di nila namamalayan, isip at damdamin nila'y sa iyo na, at ikaw naman ang magagalak at matutuwa, yamang nararagdagan ang sa iyo'y nagpapagalak at umaaliw sa pamamagitan ng iyong espiritu na taglay nitong mundo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ilang taon na po kayo? 89. Pag wala pang sumakit sa'yo, 9 anyos ka lang. Subalit di po ba kayo nagninilay? Kung minsan kay bata, wala naman po sa inyong yung mga nagtutungo rito sa araw. Nasasaksihan naman ninyo, wala sa edad. Kaya pagka kayo nasa ganyang edad na, wag na kayong daing ng daing. Manalangin na lang ng manalangin. Tama po ba? Wag nang daing ng daing. Alam niyo po, ito natutuhan ko sa Panginoon. Kapag pala ikaw ay taong matampuhin, nababagsak, nagugupo ang iyong katauhan. Totoo po pala yun. Bakit? Halimbawa, magulang ka, mapaghanap ka, hanap ka ng kalinga sa iyong mga anak, hanap ka ng kalinga sa iyong asawa, hanap ka ng kalinga kahit kanino pa. Hanapin mo yung kalinga ng Ama, hindi ka maghahanap. Buhay ba ang Ama? Pag hindi ako pinansin, galit. Kaya alam niyo po ba, dapat pala anak magulang hindi matampuhin. Anak magulang hindi magagalitin. Anak magulang hindi magsumbatan. Para anak at magulang magkaisa't nagmamahalan. Sino po ba ang anak? Di ba kayo? Sino magulang? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pilit nilalapit ng Ama sa inyo siya. Pilit niya kayong nilalapitan at pilit niyang nilalapitan kayo ng walang kapoknat-poknat. Ano na naman kang salita yung poknat-poknat na yan? Hindi ko rin alam kung saan nagmumula yung walang poknat. Walang kapoknat-poknat eka. Ibig sabihin na hindi mapunat-bunat. Naku po, Panginoon, kung mahabagin at maawain. Buksan mo nga po ang kanilang isipan ng makaunawang tuwiran. Buhay ba ang Ama? O sige, isang halimbawa. May nararamdaman ka. Inisip mo ng inisip, mawawala ba yun sa pag-iisip mo? Lalong lumalala sa kakaisip mo.
Ang gawin mo, pihitin mo yung isip mo. Ibahin mo iniisip mo. Ang Diyos ang isipin mo. Tingnan mo kung hindi ka makawala. Buhay ba ang Diyos? O sige, iniisip mo wala kang pera. O isipin mo na ba ng isipin ang pera mo kahit mahigat mabangon ka, mahiga ka uli, bumangon ka, lumakad ka, pera, bababa. Darating ba yung pera mo? Eh kung ang isipin mo, may Diyos Ama, sigurado, hindi mo namamalayan, aba, mahal talaga ako ng Diyos. Nasasabi mo tuloy yan sa sarili mo. Bakit? Sapagkat may ginagawa siyang hindi mo kayang gawin at may maibibigay sa iyo sa iba't ibang pamamaraan. Ano lamang ang dapat unahin? Magtiwala ka, maniwala ka, manampalataya ka, manalig ka, umasa ka, at magsabuhay ka ng mga aral niya. Buhay ba nga, ma? Ang hirap sa tao, paano mapapakita ng Ama ang imposible na naging posible kung walang mangyayari? Paano mapapakita ng Ama ang kanyang kapangyarihan kung walang mangyayari? Paano mapapakita ng Ama na buhay siya kung walang mangyayari? Kaya, dinanas mo ba'y nadapa ka? Pagkatapos mo madapa, kay sakit ng tuhod mo, matibay ang pananampalataya mo. Diyos ko. Hindi pa pala matibay na matibay ka. Hanapin mo yung matibay na magpapagaling sa'yo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Napakasimple. Simpleng-simple. Kaya maraming nabubuwang sa kakaisip. Kaya, yung isip mo, huwag mong pahirapan. Kalimutan na. Ilang pong taon nang nangyari, iniisip-isip pa rin. Ilang pong taon nang wala, hinahanap-hanap pa rin. Ilang pong taon nang nawala, gusto'y makita pa. Ibigay mo sa Ama, pakikitay niya. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mayroon nga dumulog. Hanggang ngayon po, hindi ako makarampos. Bakit? Kasi po, yung asawa ko'y namatay. Ilang taon na? Anak ko po, 20 taon na. Anak ka! Malapit ka na rin ibaon, hindi mo pa nalilimutan ang asawa mo. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, iyan ang taong hindi makatanggap sa katotohanan. Yan ang taong tulog sa katotohanan. Yaon ang taong bingi sa katotohanan. Yaon ang taong bulag sa katotohanan. Yaon ang taong ayaw tumanggap sa Amang mahal. Sapagkat naalipin na siya ng sarili niyang kaisipan at di siya napaglukuban ng Espiritu niyang banal. Bakit? Sapagkat ayaw niyang tumanggap. At yan ang pamamaraan ng Ama, tumanggap kayo nang magpalaya siya sa inyo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? May dumulog. Hindi ko po malimut-limutan yung taong gumawa sa akin ng di maganda. Ilang taon na? Nasa 30 na po siguro. Makakamatayan mo yan, anak, di ka liligaya. Kapag hindi mo nilimot yung taong iyon. Aba, araw-araw nabubuhay ka? Araw-araw nakikita mo, nakaulagpos ka? Ang Ama di mo naisip sa 30 taon na yon? At lagi na lang yung nagpapasama na loob mo naisip mo? Abay, nasa Diyos ka ba niyan? Maka-Diyos naman po ako, dasal ako ng dasal. Sino tinatawagan mo? Ang Panginoon po, hindi ganyan ang Panginoon mo. Sapagkat ang Panginoon mong tinatawag, kung siya nasa puso mo, isang araw lang nakalimot ka na. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? May dumulog na naman. Hindi ko po malimut-limutan ang ginawa sa akin ng aking ganito. Ano? Ilang taon na? Naku po, kabata pa po ako noon. Ganun pala. Ilang taon ka na ngayon? 2 na puti ng buhok mo, di ka pa nakakalimot. Huwag mo nang hintayin na nakang pangatlo, patay ka na.
Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ano baga ang ibig kong ituran? Pakatandaan ninyo, ang tinatala sa isip na hindi dapat kalimutan kailanman, yaong mula sa simulang sinambit ng Ama dito sa lupa, na buong panahon mang nabubuhay kay wag mong kaliligtaan at iwawala, sigurado buhay ka at may buhay ka na walang hanggan. Ngunit yung naganap sa buhay mo, siyang ulit-ulitin mo para sumamalob mo. Kung masakit ito at hindi nararapat, ikaw ang baliw na matatawag. Hindi yung humuhuli ng tutubi. Ikaw ding matino ang isip, baliw kang matatawag. Sapagkat kaya ka hindi makawala sa ugali mong yaan, ayaw mong magpatawad. Buhay ba nga Ama? Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Pakatanda ninyo, sa pagmamahal, doon nagmumula ang kaligayahan, ang kapayapaan, ang kasiglahan, ang kalakasan, ang kapanatagan, at sarap ng panlasa't pangnamnam. Sapagkat kung may pag-ibig ka sa puso mo at masayang-masayang puso mo, maligaya ang buhay mo. Buhay ba nga Ama? Buhay ba nga Ama? Kaya mga mahal, ang unang hinabilin ay ano? Magmahalan kayo. Ano ang pagbati? Sumainyong kapayapaan. Kung sumasa inyo ang kapayapaan at nagmamahalan kayo, si Juan, si Pedro, si Petra, si Maria, di mo na maisip, kundi ang Ama, ang Kristo, Espiritu, at sarili mo, kaluluwa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyong kapayapaan, at kapag mahal mo kaluluwa mo, mamahalin mo kaluluwa ng kapwa mo. At kapag minahal mo kaluluwa ng kapwa mo, mahal na mahal ka ng Ama. At kapag mahal ka ng Ama, tandaan mo, saan ka man naroroon, kasama mo siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Bakit urong-sulong ang ginawang paglakad? Kahit ano ang gawin yung paglakad, urong-sulong, urong-sulong, urong-sulong. Kung urong-sulong man ang paglakad mo at isip mo hindi urong-sulong, isasadyad ka ng Ama. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Lakas ng butikiya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, kay sarap mabuhay. Ano po? Nagdalawang linya na yung... Naku po! Hindi na po ako makalakad ng Alam mo, sa inyong lahat, sa iba't ibang bansa, mapapalad kayong nasa malayo, may masakit, nakahawak lang sa computer, nananalig na gagaling, lumalakas kayo. Dito, hawak na mismo, nagsasalita, humihina pa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya ang sabi niya ay maliwanag, mapapalad ang malayo ngunit malapit sa akin, at ang malapit sa akin ay nalalayo dahil wala sila sa akin at damdamin niya yung wala rin sa akin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kailanman, sabi mo, tao po, eh nasa malayo ka. Tao po, eh bumubulong ka. Tao po, eh bingi pala'y tinatawagan mo. Mabubuksan ka ba? Pero sabihin mo sa Ama kahit pabulong lang, dinig na dinig ka. Kaya lamang susuriin niya yung puso mo kung malakas din sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't dito nagdadama ang Ama. Dito niya kayo dinadama at sinusuri. Sapagkat di man bumigkas ang bibig niyo at pabulong ng isip niyo, malakas niyang naririnig ito. Ngunit ikaw, kahit na sumigaw ka ng sumigaw kapag bingi ang kapwa mo, tao po! Tao po! Wala siyang maririnig sapagkat tao siya. Ngunit kapag ang Ama, kahit di ka sumigaw, nang iyak, dinig na dinig kung umiiyak ang puso mo. Buhay ba ang Ama?
Buhay bang Ama? Katotohanan ng aking tinuturan. Sumainyo ang kapayapaan. Ang gustong marinig ng Ama sa inyo, masaya kayo. Maligaya kayo. Hindi naghihinagpis, hindi nagagalit, hindi nagpupuot ang puso mo. Sa galit ay puot na puot ka na. Anong sabi ng Ama? Anong wika ng Ama? Anong habili ng Ama? Anak, ang puot ay di sa akin. Ang galit ay di sa akin. Ang hinanakit ay di sa akin. Ang pagdaramdam ay di sa akin. Sapagkat kung katulad nyo akong maramdamin, patay na kayong lahat. Wala na akong bubuhayin. Bakit? Wala namang hindi nagkasala. Lahat ay makasalanan sa isip pa lamang. Lahat ay nagkakasala sa mata pa lamang. Lahat ay nagkasala sa bibig pa lamang. Lahat ay nagkasala kapag may laman ang puso nila. Sino mapipili? Kaya ibinigay ang tagapaghugas at tagapaglinis. Kaya ibinigay ang tagapagpabago at magbabagong buhay ang tao. Sino kaya siya? Huminga ka nga. Nasa iyo ba, banal na Espiritu? Kung magkagayon, namnamin mo sa puso't isip mo, makapanahan banal na salita ng Ama at makapasok siyang tuwiran, makapanahan sa iyong buong katauhan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang nasa banal na aklat. Kapag ikaw ay nagbigay at hindi ka na gantihan, ako ang gaganti sa iyo, Eka. Ngunit kapag ikaw, Eka, ay nagbigay at ginantihan ka na ng kapwa mo, ano pang hinihintay mong ganti sa akin? Literal pong pagbasa yun. Ang ibig sabihin ng noon, hindi lang yung bagay na pagbibigay. Binigay mo sa kapwa mo kung nung kakayahan mo at magagawa mo. Ang Ama naman ang magbibigay ng higit na kakayahan sa iyo at magagawa pa niya. Buhay ba ang Ama? Ngayon, maraming uri ang pagbibigay. Damdamin mo sa kapwa mo. Pagmamahal na totoo, bagay na kakayahan mo, salaping nasa sayo. Kapag ito'y mabuting ginawa mo, mabuti ang ganti sayo. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't dito ngayon papasok yung habilin. Yamang kayo'y nagbagong buhay na, iwasan nyo na ang magtungayaw. Ano pa? Binaybay sa inyo kanina. Kung nababatid nyo pa, sa isip nyo'y turuan nyo na ang sarili nyo. Constancia, kung anong pangalan mo, huwag ka nang magtungayaw sa galit mo. Huwag ka nang mag-isip ng masama sa kapwa mo. Huwag nang magdamdam ang puso mo. Huwag ka nang mainggit at magselos nang hindi ka mamatay sa iyong ginagawang iyan. Buhay ba ang Ama? Kundi ikaw ay mabuhay sa akin at ako ang bubuhay ng mabuti mong kalooban. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sinasabi mo kasi yung lagi eh. Kaya binibigay yung napaka na yun. Hindi po ako nagbibiro. Totoo yan. Kasi, sabihin mo nga yung kalaban ng Ama, ayoko sabihin eh. Sino ba yun? Tagapakinig lang yun eh. Eh lagi mo sinasabi yung pinagpupuyos ng damdamin mo, nalalaman niya tuloy. Kaya kapag narinig niya, ngit-ngit na ngit-ngit ka kay Juana, nako, gagamitin sa iyo si Juana para ikaw ay magngit-ngit ng totoo. Eh ngayon, ang Ama kasi sa isip siya lumilirip eh, at sa puso. Ngunit yung kalaban niya, sa sinasabi mo lang, eh lagi mong bukang bibig, kahirap eh kakasakit.
Ayan, tuwan-tuwa siya sa'yo yan. Di ko kayo binibiro. Totoong-totoo yan. Kung ano yung sinasabi nyo, tagapakinig siya. Sino kaya iyon? Tingnan nyo yung katabi nyo, o baka kayo nasa kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Sige po, subukan nyo nga. Subukan nyo lang. Kayo mismo sa sarili nyo, masusuri nyo yan. Pag nagising kang naiinis, ano nararamdaman mo? Parang tamad na tamad ka pang manalangin, di ba? Nanalangin ka, napilitan ka lang. Sabi ng Ama, anak, ako gumising sa'yo, ngayon pilit na pilit ang loob mong ako'y dulugan. Napakawalang hiya mo. Hindi mo man lang inisip na, bago ka bumangon, sinabi mo, Diyos ko, salamat po. Gising na ako, buhay na pala na naman ako. Agad ang inisip mo, hindi na naman kaaya-aya sa kanyang pandinig. Ang sinabi mo, ang inisip mong binasa niya at natarok niya sa puso mo. Paano matutuwa siya sa'yo? Sige nga, sige nga, sige nga, oo nga. Bahala kayo. O sige, pag nagising ka, sinabi mo, sa isip mo lang, para mong nakikita. Diyos ko, salamat po sa mga biyaya mong ito. Diyos ko, salamat po sa ibibigay mo pa. Salamat po, Panginoon ko, sa patnubay mo. Napakaganda ng pakiramdam mo. Pero pagkagising mo, inisip mo, Diyos ko, wala na naman akong pera. Diyos ko, may sakit na naman ako. Diyos ko, walang iya si Pedro. Sinabi mo pa sa Diyos mo yan. Alam naman niya yan. Para mo na lang siyang tinuya. Ano ang dapat niyong sabihin kapag sinasabi mo ang Diyos ko? Diyos ko, patawarin mo ako. Diyos ko, patawad po. Diyos ko, salamat sa iyo. Diyos ko, purihin ka. Pero yung sasabihin mo, Diyos ko, si Pedro, Diyos ko, galit na galit. Sabi niya, wag mo akong babanggitin sa hindi tamang pagsasalita, di ba? Ba't ugali ng tao yun? Maliwanag na nakatala sa banal na aklat, huwag mong sasambitin ako sa hindi tamang pananalita. Minumura yung kapwa, sinabi na Diyos ko. Diyos ko, walang diya ito. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong
magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo, hati-hati, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam niyo po, sa katotohanan lang, mahirap sadyang magpakatotoo kapag inisip niyo po eh. Ngunit kapag tinanggap niyo na ang Panginoon, napagagaan pong magpakatotoo. Napakadali pong magpakatotoo. Ano po ang pamamaraan? Isuko nyo lang lahat ang laman nito. Kapag nakawala na kayo dito, walang-wala na. Ang sabi nga doon sa talinghaga, kapag ang binhi ay hinasik sa madamong lupa, may tumubo man, maiinis, matatangay nung mga damo na marami, at mawawala yung tumubong binhi. Hindi makapamumunga sapagkat mananaig yung damo, di po ba? Ano ibig sabihin nun? Yung taong hinasikan ng banal na salita, ngunit napakaraming damo ng isip niya, yung maruming pag-iisip, maruming puso niya. Walang makapamumunga. Kapag hinasik sa batuhan, sa buhanginan, sadyang hindi makapamumunga. Bakit? Sapagkat mawawala yung binhi dahil sa bato na puso mo, matigas na damdamin mo, o sa marupok namang buhangin. Kaya't kapag hinasik sa matabang lupa, doon sigurado magtitibay ang binhi na yon at makapamumunga. Ang salita po ng Ama ang binhi, ang hinahasik sa mga lupang katawan nyo, na kapag tinanggap nyo na malinis ang inyong inabutan na puso, na damdamin, baga at kaisipan, lalaguyaan ng lalago, uunlad ng uunlad hanggang lalawak ng lalawak ang inyong pangunawa, at magsibunga lahat ang binhing yan na hinasik na mabuting salita ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa madaling salita, kapag may nararamdaman kang masakit,
hindi na aray, hindi na masakit. Panginoon ko at Diyos ko, batid niyo po nararamdaman ko at wala na po akong magagawa sapagkat ininom ko na lahat ng gamot sa kirot. Di pa rin nawala. Ikaw na lamang